فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Ika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang gantimpala na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit karamihan sa kanyang mga alipin ay nasa pagkalugi at talunan. Una ay ang ating kalusugan, ating kakayahan. Pangalawa ay ang ating pagiging bakante. Kaya't ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay sumumpa sa panahon na kung saan binigyan niya ito ng diin, pagbibigay, pagpapahalaga ng oras at babala sa kanyang mga alipin. Kaya't sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, sumpaman sa panahon. Ang mga ulama salaf, binigyan nila ng kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng asr. Nang ibig sabihin nito ay ang panahon, na kung saan dito umiikot ang ilang mga gawain ng mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, maging mabuti man, maging masama man. Kaya't ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay sumumpa dahil ang panahon ay mabiyaya ito para sa atin. Ang panahon na siya ang oras, dito nakikita kung sino ang sumunod at kung sino ang sumaway. At dito rin nasusukat kung sino ang mga matagumpay at sino ang mga nasa kalugian. Kaya't sinabi ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah na kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagbaba ng ilang mga surah mula sa banal na Quran, ay sapat na upang maging dalil ang suratul Asr sa sangkatauhan upang babala sa kanyang mga alipin. Innal insana lafi khusr. Katotohanan na tunay na ang kanyang mga alipin ay nasa pagkalugi at talunan. Si Imam Al-Qurtubi rahimahullah ay nagbigay kahulugan sa surah na innal insana lafi khusr, na kung saan ang ibig sabihin, ika ni Imam Al-Qurtubi sa salitang khusr, ay hindi lang dito ang pagkalugi dito sa mundo, higit lalot ito ay pagkalugi sa kabilang buhay. Pagkalugi sa panahon, pagkalugi sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkalugi sa akhirah. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kung mapapansin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ayan na iyon ay iniksimtid dito ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang mga matagumpay, at binanggit niya dito ang ilang kanilang mga katangian. At ang mga ulama o salaf ay binigyan nila ito ng kahulugan, ng 4 na kahulugan sa ayan na ating binasa. Una, illalladhina amanu. Sila yaong mga taong naniwala, sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, illalladhina amanu wa amilus salihat. Pagkatapos nila sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa sila ng kabutihan. Isinabuhay nila kung ano ang mga kautusan ni Allah azza wa jal, alinsunod sa kapamamaraanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Sila ay mga nagpapayuhan ng katotohanan. At ang pang-apat ay wa tawasaw bis sabr. At sila din ay nagpapayuhan ng pagtitiis, pagsasabar sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating kakaligdaan na kung saan ang panahon na siya ang ating buhay. Dito natin inaalalay, dito natin ibinibigay pagsasakripisyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng panahon ngayon, panahon ng buwan ng Ramadan, panahon ng mapagpala, panahon ng pagbabasa ng banal na Quran, panahon ng pag-aayuno, panahon ng paggawa ng ibadah kay Allah azza wa jal. Kaya't huwag nating ihintayin mga kapatid na mawala sa atin ng lahat bago tayo gumawa ng kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya't himukin natin ang ating mga sarili, higit lalo't sa panahong ito, na kung saan alam natin, batid natin, na ang mga araw at ang mga oras at minuto ay mabiyaya para sa atin. At huwag nating ahayahan na dadaan na lamang ang panahon na ito ay hindi makabuluhan para sa atin. Kaya't sikapin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tandaan natin na ang dunya ay tahanan ng mga pagsubok, tahanan ng kapighatian, tahanan ng paglipas na kung saan hindi na natin muling may babalik at hindi na natin muling mababalikan. Isang beses lamang tayo dadaan sa dunya at ang akhirah ay tahanan ng pag-aani ng mga gawain. Pagsasakripisyo natin dito sa dunya. Tahanan na kung saan walang hanggan. At yun ang ipinangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso. Si Imam Hanbal rahimahullah ay tinanong siya, "Ya Imam, mata raha?" At kanyang sinabi, ang totoong pagpapahinga ay ang unang may yapak mo ang iyong paa sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang tunay na pagpapahinga. Ika ni Imam Hanbal rahimahullah. Wa subhanallahi ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.